Good morning everyone. A blessed Monday morning po sa inyo. Tayo po ay sama-sama na namang mag-aaral ng salita ng Diyos upang ito ang siyang maging gabay natin sa ating paglakad dito sa mundong ito. Atin na pong basahin ang Santiago chapter 2 verse 1 hanggang 13. Mga kapatid, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung aasikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang dyan, o kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo mga kapatid kong minamahal. Hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa umiibig sa Kanya. Ngunit, hinahamak naman ninyo ang dukha. Hindi ba't ang mayayaman ang sumisiil sa inyo? Hindi ba sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang dumudusta sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos na nasa saad sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao, kayo'y nagkakasala. At ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumalabag sa isa ay lumalabag sa lahat, sapagkat ang nagsabing huwag kang mangangalunya, ay siya ring nagsabing huwag kang papatay. Hindi ka nga nangalunya, ngunit pumapatay naman, lumalabag ka rin sa kautusan. Kaya't mag-iingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag. Ngunit ang mahabagi walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ngayong umaga ay may isang maliwanag na utos na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At kanino po ito ibinibigay? Napakalinaw po, mga kapatid, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon. Sa atin po, sa atin na nagsasabing tayo ay mananampalataya, na tayo ay naniniwala, nanampalataya, kinilala natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Sa mga Kristiyano, sa mga kapatid na naligtas, ang mensaheng ito ay para sa atin. At ano po yung mensahe? Huwag kayong magtatangi ng mga tao. Sa English po, do not show favoritism. Ang nakasulat po sa Bible na huwag kayong magpakita ng pagtatangi, favoritism. Napakalinaw po ng ibinigay na halimbawa ni Santiago para i-define natin yung favoritism dito. Yung isang na meron daw kayong isang pag-gathering, doon sa gathering na yun may dumating na isang mayaman, maganda ang kasuotan, sabi nga nakasuot pa ng mga singsing na ginto, na maayos ang kanyang, mayaman talaga po. Tapos dumating din ng isang dukha, mahirap na makita mo na sa kanyang pananamit, sa kanyang itsura, siya ay dukhang-dukha. At yung mayaman ay binigyan mo ng magandang upuan, magandang lugar at magandang pagtrato. At ang mahirap naman ay hindi mo pinakitaan, o dito ka na lang, at malumi ka ay dito ka na lang. Hindi lang po malinaw na malinaw ang gustong sabihin ni Santiago na ito ay nangyayari sa lipunan, nangyayari sa pamilya,
nangyayari sa magkaibigan, nangyayari sa loob ng simbahan, na ang favoritism ay nagaganap. Kahit noon pa dito sa Bible ay nakikita at gusto tong bigyan diin ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Sa iyong bang buhay ay nagkakaroon ka ba ng ganitong pagtrato sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, bilang isang magulang, pagtrato ng hindi pantay sa iyong mga anak, bilang isang lingkod ng Panginoon na mas favor ka sa isang kaibigan na palaging ikaw ay tinutulungan, marami kang nakukuwang benefit sa kanya, pero yung kaibigan mo na isa na wala kang nakukuwang pakinabang, matamlay ang pakikitungo mo sa kanya. Siguro, for reality, dahilan sa itong palaging tumutulong, ito ay hindi ka naman tinutulungan. Ano po ba ang gusto bang bigyan diin ng Panginoon dito? Yung pong punto na sa utos niya na pinakadakila, yung pangalawa, ibigin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi nga po, kung ano ang gusto mong gawin sa iyo na iyong kapwa, ganun gawin mo din sa kanya. Kung ayaw mo na may pagtatangi o ayaw mo na ikaw ay iniitsapwera, huwag mo rin gawin sa kapwa mo yung ganun. Kaya nga po napakaganda ng pagpapaalala niya sa atin na ang pagtrato natin sa ating kapwa ay dapat may pantay-pantay na treatment. Kaya nagkakaroon ng maraming problema o hindi magandang kalagayan sa lipunan natin ay hindi pantay na pagtrato sa isa't isa. Kaya nga kitang-kita na natin yung mga antas ng lipunan na ginigrade ang tao. Na dito, ikaw ganire, ikaw ganito. Minsan nakikita rin to sa loob ng paaralan. Sa paaralan, sa workplace, nakikita ito. Mas may favor tayo do sa mga tao na matatalino, magagaling. Tapos yung isa na hindi maganda ang kanyang performance, hindi natin siya binibigyan ng magandang pagtrato. Ang idea dito, talaga naman pong minsan meron talagang magaling magtrabaho, merong tamad. Pero we should give them fair treatment. Fair treatment. Sa Panginoon po, ito ang gusto niyang makita natin. Na sa Diyos ay wala rin pong favoritism. Sabi nga, ang Panginoon ay hindi nagpapakita ng ganitong mga gawain. Kaya ito po ay isang pagkokorek sa atin sa umagang ito. Baka po tayo ay may ganito rin pong damdamin. Habang ginagawa ko po itong mensaheng ito, ay nakikita ko rin po ang aking sarili. Na ako rin po ay nagkulang sa ganitong katotohanan. That, forgive me Lord. Yun po ang bagay Panginoon, turuan mo ako, patawarin mo ako. Dahil meron akong ganitong point na sa buhay ko na ako ay nagpapakita ng favoritism or hindi tamang pagtrato sa aking kapwa. Kaya nga po, Panginoon, sayos mo ang aking puso. Baka po meron tayong ganitong mga ginagawa sa ating buhay. Ano po paalala niya? Kaya't mag-ingat kayo, sa verse 12 po. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpapalaya sa inyo. Pag-ingatan natin kung paano tayo namumuhay, pag-ingatan natin on how we treat our neighbors, yung kapwa natin, kung paano natin sila tinatrato. At maaring hindi mo nga sila pinapatay, hindi ka nga nagnanakaw, hindi ka nga pero sa punto na ito, hindi po to yung pag-uutos dito ng Panginoon hindi ka nagsisinungaling, hindi ka pero yung pagtrato sa iyong kapwa ay isang bagay pala na nagkasama rin dun sa kautusan na yun. Kasi sabi nga, nahahati lang ang kautusan sa dalawang pinakadakilang kautusan. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, lakas at kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Anumang bagay patungkol sa pagtrato sa kapwa ay naandun sa second. Bigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili.
Kaya nga po sa umagang ito, isang paalala sa atin, huwag tayong magtatangi ng tao. Let us learn. Kung meron man tayong pagkakamali sa puntong ito, humingi tayo ng tulong sa Panginoon na maging pantay ang treatment natin sa isa't isa. Tayo po ay manalangin at dumulog sa Kanya. Salamat Panginoon, palagi mo kaming itinutuwid. Salamat o Diyos dahil nandiyan ka para isaayos ang aming buhay. At ang kailangan lamang po, mangyayari to kung tayo ay makikinig at susunod sa salita ng Diyos. Ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa bawat araw na kami ay iyong inaayos, itinutuwid ang aming buhay sa pamagitan ng iyong salita. Muli sa umagang ito, sinalamin mo sa amin ang isang bahagi ng aming buhay na kung saan palagi kami o hindi naman palagi sa iba na nagkakaroon ng ganitong issue. Hindi po pantay na pagtrato sa aming kapwa. Maging ito man ay nakikita sa loob ng tahanan, sa trabaho, sa lipunan, maging sa loob ng simbahan, Panginoon, nagaganap ang issue na ito. Pero Panginoon, nandito kami, nagpapakumbaba, nagsusumamo, patawarin mo kami, saliksikin mo ang puso ng bawat isa. Na kung kami ay gumagawa ng ganitong bagay, maituwid namin ang aming mga sarili. Maraming salamat o Diyos sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Gabayan mo nga po kami at nawa pakinggan namin ang iyong Espiritong Banal na nagturo sa amin sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa Daily Walking with Jesus. Salamat po at magkita po tayo bukas muli upang tayo ay lumago sa ating pagsunod sa Panginoon. God bless you.